May isang receiver, may isang transmitter. So, pag nag-stop na yung green niya na ganyan, sabihin nag-pair na siya. Kahit na ang layo ko na dun sa stage, naririnig ko pa rin yung sarili ko. So, ito yung receiver. Kumbaga, yung pinaka-headset kunyari ko is itong speaker. Hi everyone! So, welcome back again sa aking YouTube channel. And it's me again, Chloe. And for today's vlog, ang i-vlog ko naman ngayon ay tungkol dito, AirBridge in-ear monitor. Ayan. So, kung kaparehas ko kayo na mga musicians, entertainer, napaka-importante na naririnig natin yung sarili natin habang nagpo-perform tayo. Meron namang mga monitors, di ba tayo sa pag sa gigs natin, sa events, di ba? Pero may mga pagkakataon kasi na kahit may monitor, parang ang hirap pa rin marinig ng sarili mo kasi lalo pag hindi ganun kagaling yung nagtitimpla dun sa sound tech. Kaya kung katulad ko kayo na hirap sa mga ganong sitwasyon, pag-usapan natin ngayon yung tungkol dito sa in-ear monitor. So, tong in-ear monitor na to, ang brand nito ay yung M-Wave. So, hindi siya nakasulat kasi sa box. Walang nakasulat na M-Wave dito sa box. So, kung makikita nyo, gamit na siya. Yung box luma na kasi nagamit ko na nga to. So, buksan na natin, papakita ko sa inyo kung ano ba yung nilalaman ng box. So, ayan, ang dami niyan laman kasi. Andito na rin kasi yung headset na ginagamit ko. So, alisin ko muna yung headset na ginagamit ko. So, sa box, kapag binili nyo siya, ang kasama na sa loob niya. So, may dalawang ganito na 3.5mm jack cable. So, dalawang ganito yung provided niya. Tapos, yung charger niya is Type-C. Split siya, ganito. Isang ganito tapos naka-split na siya na Type-C na charger. So, ayan yung provided niya ng mga cable. And then, syempre, hindi mawawala yung ating M-Wave. Ay, baliktad. Ayan. Wow! So, ito yung in-ear monitor. May isang receiver, may isang transmitter. So, yung sa receiver, ito yung gagamitin natin sa atin. Ito yung nakakabit sa katawan natin. Tapos, dito nakakabit yung headset. Tapos, sa transmitter naman, ito yung nakakonect doon sa mixer. Nakakonect doon, papasok sa mixer yung tunog, papasok siya dito, lalabas siya dito sa atin sa receiver. So, ngayon, isa-set up ko lang siya, naka-ready na ako dito. Kung wala kayong na effects na ganito, yung katulad nung sa akin, kasi yung provided nga niya na cable is 3.5mm jack. So, dapat meron din kayo na ganito, yung pang-convert na PL, para pwede siyang, ayan, pwede siyang i-connect sa mga mixer na PL lang yung provided nila na pang-connect dun sa mga headphones nila dun sa mixers nila. Importante itong 3.5mm jack na stereotype. Stereotype yung dalawa yung line. Kasi may nabibili kasi nito na yung isa lang line, mono yun. So, dapat stereo. Again, yung transmitter, yung ko-connect ko dun sa aking effects. So, again, ito yung transmitter. So, ganito yung setup ko kapag ka nasa event ako. Ayan. Diyan ko siya i-connect. Tapos, may sarili akong volume. And then, itong receiver, dito ko i-connect yung, ayan, dito ko i-connect ngayon yung earphone ko. And syempre, buksan natin siya. Ayan. Dali lang naman siyang tindihin. Ayan yung on. And then, buksan na rin natin yung, ayan. So, ayan. So, pag nag-stop na yung green niya na ganyan, sabihin nag-pair na siya. And kung makikita nyo, meron din siyang sariling volume. So, pwede nating kontrolin yung volume natin. Kung nakakonect kayo sa mixer at masyadong malakas or mahina dun sa mixer, hindi nyo ma-contact yung DJ, hindi nyo masabihan, pwede nyo kontrolin yung volume. And then, meron din siya nung para sa stereo and meron pang mono. So, yun lang naman yun nandito. Stereo, mono, and then pair. Yun lang naman yung mga buttons na nandito. So, automatic naman yan. Pag binuksan nyo, nagpe-pair naman na siya. Kung makikita nyo rin pala, ayan, meron siyang ganyan. Para pwede nyo siyang ikabit. For example, yung ito, saan nyo siya pwede ikabit. Kabit nyo siya dyan. So, ito, kabit natin sa damit natin. So, dito ko muna to lalagay. So, yung earphone pala na binili ko, yung ganito, yung natatanggal yung ito, para, ayan o, natatanggal siya. Ayan.
tanggal siya. Ditanggal. Para pwede kong paltan yung kable. May mabibili kayo nito sa Shopee, ang dami. KZ yata yung tawag dun. So, yung binili ko yung ganito, yung may design para cute. So, ayan, naririnig ko na yung sarili ko. Para marinig ninyo yung naririnig ko sa sarili ko, i-connect ko ngayon ito, tatanggalin yung headset ko, i-connect ko siya dito sa speaker. Para lang malaman nyo talaga na gumagana talaga siya. Ayan na, hindi siya nakakonect ka, pero naririnig ko yung sarili ko. So, ito siya. Ito yung nakakonect again dun sa effects ko. Yung layo pala na pwede nito, kasi natry ko na siya sa pagpa-perform, yung stage na mataas. Natry ko na yung bumaba ako kasi nakipagsayawan ako dun sa mga tao kasi party set na. So, pinapasayaw-sayaw ko sila. Bumaba ako, kahit na ang layo ko na dun sa stage, naririnig ko pa rin yung sarili ko. So, malayo talaga yung naaabot niya. Ngayon, itry muna natin siya dito sa speaker para marinig ninyo. Ayan, nandito ako ngayon sa baba at ayan. So, yung naririnig nyo ngayon, ayun na siya. Yung, kumbaga, yung pinaka-headset kunyari ko is itong speaker. So, ito, nakakonect siya. Ayan. Hindi ko alam kung anong tunog nito sa ano kasi tinatapat ko yung lapel ko dito sa speaker para naririnig. Sound check, check. Ayan, sakit sa sakit sa tenga. Sound check. Ayan, so ito yung receiver. Ayan siya, di ba? So, yun lang. Pinakita ko lang naman na gumagana talaga siya. Okay. And yung price nga pala nito, nabili ko siya ng nasa, uupo na siguro ko kasi ang hirap. So, okay na. So, ayan, tinanggal ko na muna, hinugot ko para mas mapakita ko sa inyo yung aking in-ear monitor. So, again, nabili ko to ng nasa 1.5 sa Shopee. So, ilalagay ko na lang dyan yung kung saang shop ko siya nabili sa Shopee. So, may kamukha to, as in ganitong ganito, pero ang tatak niya ay Lekato. Ayun. So, may ganon. Nauna ko lang kasi na-check out na to, kaya hindi ko na binago. Pero, tiningnan ko yung review ng Lekato, parang almost the same lang naman siya. As in, parehong-pareho talaga siya ng itsura. Yung ganito, may volume, tapos yung stereo mono, yung on-off, tapos, ayan, pair. As in, parehong-pareho, magkaiba lang sila ng nakasulat dito. So, may nabibili rin nito na X-Vibe. Ayun, kasi ito, M-Wave. Iyon, X-Vibe. So, ayan yung itsura niya. Yun, nasa mga 10,000 yata yung ganon. So, ang mahal niya, hindi ko afford bumili ng ganon. Kaya, dito na lang ako sa mura. At nagagamit naman. So, yun, all in all, okay naman siya. And magagamit talaga siya. Maganda siyang gamitin, lalo na sa ating mga musicians, sa mga singers. Sobrang importante na meron tayong ganito. Kasi, nung bumili kasi ako ng vocal effects, kahit na, oo, may vocal effects nga ako, kaso hindi ko pa rin naman marinig yung sarili ko, ang hirap pa rin kumanta. So, iba pa rin yung merong na in-ear monitor. So ako, pag ginagamit ko siya, yung isang earphone lang yun nandito, tas yung isa nakababa. Para yung kabilang tenga ko sa house, gano'n, tas yung dito yung monitor. Malaking tulong siya sa atin, lalo na sa pagpa-perform para nakagawa natin ng maayos yung trabaho natin. Kapag kumakanta, tumutugtog tayo. And medyo matagal na siya sa akin, siguro ilang buwan ko na siyang ginagamit at hindi pa rin siya nasisira. At saka may pagkakataon pa nga na minsan nakakalimutan ko siyang i-off. Yung pagkatapos nung first set, nakalimutan kong i-off, nakabukas. Pagtingin ko ng second set, nako, nakalimutan kong i-off. Pero hindi pa rin talaga siya nalobat. Sobrang tagal niyang malobat. Tapos, sa pag-charge naman, pag charge ko siya, itong green na to, iilaw siya na red. So, yun na guys. Maraming salamat. Thank you so much for watching. And sana meron ako sa inyong, again, na bigay na ideas, paano ba mapapadali yung trabaho natin kapag nagpo-perform tayo para hindi tayo masyado nahihirapan sa pagkanta, sa pagtugtog. So, ayan, magandang gumamit nito. Meron tayong personal na ganito. So, ayun na. Maraming salamat again sa lahat ng mga nanood. See you all again sa aking next vlog and mag-iingat po kayong palagi and always pray. Bye!